Bawas o suspindihin ang excise tax sa langis. Ang ganda eh. Pero nakulangan ako, partner, siguro tanggalin tong bawas. Yung bawas lang yan eh. Nariyan pa rin yan eh. Ngayong hirap na po ang maraming Pilipino. Napakamahal po ng presyo ng langis. Wag na po bawas, suspindihin po talaga, totally zero. Ganun po ang gawin nyo, Mr. President. Hindi naman po kasi lahat ng maraming Pilipino nakatanggap ng ayuda ho. Yung isang mamang matandang 72 anyos nga, umiiyak eh. Yung kumakalat ngayon sa social media dahil ninanais na makatanggap ng ayuda, eh parang tinanggihan yata siya. 72 years old na driver. Hiling niya. Kahit krudo na lang isaksak dun sa tangke ng minamaneho niya, okay na siya. Tulad nun, hindi naman lahat nakakahingi. Ibig sabihin, partner, hindi rin malawakan tong ayuda na Hindi pinagmamalaki. Yan yung tinatawag na patsi-patsi Patsi-patsi. na solusyon, partner. Partner, pare-join ako ng konti, mabilis. Teka muna, patapusin mo muna siya. Uulitin ko po, Mr. President, kami, hindi niyo po kami kalaban. Maituturing niyo pang kasama niyo kami sa pamumuno ninyo. Ganun talaga oposisyon. Oo. Na tumutulong yan. Kami, ang ginagawa ho namin, nagbibigay kami ng idea sa inyong administrasyon, baka sakali marinig nyo kami at i-adapt ninyo. Yan lamang po kami, Mr. President. Huwag nyo po kami ituturing na kalaban. Sana po, wag lang po bawasan, kundi suspindihin talaga hanggat kailan po mayroong nangyayaring sigalot dyan sa gitnang silangan, wag po tatanggalin o wag pong ibabalik ang excise tax. Itong PBBM admin, wala talaga sa ayos at hindi niya talaga kayang pamunuan itong ating bansa. Kasi kung kaya niya itong pamunuan, hindi niya manapansin, ang dami-dami niyang mga nilagay kung saan-saan, walang mga silbi. At may budget yan mga May yan, budget eh. Ayan. Hindi nakakatulong sa kanya. At saka partner, magbalik na lang nga tayo. Ang dami natin pinag-uusapan na pagkakagastusan. Mayroon tayong 500 billion na Maharlika Investment Fund. Aba, wala nang nga. nag-uusap doon, partner. Wala na. Diba? At saka hindi pa natin natutukoy yung ginto. Yung ginto, yung pinagbentahan ng gold reserve ng Pilipinas. Kadaming perang nawawala, partner. Oo. Saan na napunta yung mga yun? Di ba dapat ngayon ibuhos yan, mga kapartner? Bago pa tayo mag-usap ng mga tungkol sa mga ganito, kung tutuusin nga, pagka ma-absorb lahat ang problema natin Totoo. Ayun lang mga partner. Ako, partner sa akin, mayaman ang Pilipinas kung sa mayaman. Mapera ang Pilipinas kung mapera. Tama. Yaman din lang, inungkat nyo na yung Maharlika Investment Fund, yan ay minadali noon. Nagtataka ako, bakit kinakailangan pa magbenta ng ari-arian ng gobyerno? Kung meron naman tayong Maharlika Investment Fund at kumikita yan, hindi po ba? Pangalawa, nabanggit nyo na rin kanina dito, yung ginto na ibinenta. Na wala namang emergency doon, bigla nagbenta. Dapat nga ngayon nagbebenta dahil Correct. may crisis ngayon, di ba? Ngayon dapat. Dapat nagbebenta ngayon. Oo. Ngayon, ang tanong natin, nagbenta ka ng ginto pero walang krisis, nasaan na yung pera na yon? Kasi bigla tayo nawala Sa totoong issue, mga kababayan, marami nang natakpan. Nalipasan nga, natabunan. Napanisan. Oo, kumbaga, panis na. Kung babalik tanaw natin, ano ba ang talagang pinagmulan at nasaan ang korupsyon? Para sa kalaman po ng lahat, narito po ang korupsyon. Unang-una pa lang sa Maharlika Investment Fund, sa pagbebenta ng ginto, sa pagkuha po ng pondo sa PhilHealth na iniligay po sa isang infrastruktura. Ngayon, alalaking pera po yan. Kung tutuusin, pinag-uusapan natin ngayon, may pondo ba tayo para makabili ng langis? At kinakailangan nating magbenta pa ng ari-arian ng gobyerno para magbenta tayo? Isa lang ho ang nakikita ko dito. Nasa mali pong ulo ang Pilipinas ngayon. Nasa maling kamay po ang Pilipinas ngayon. Maaring nasa tamang ulo, kaya lang nasa baba po ang ulo. Kaya hindi nagagamit sa ulo. Ngayon mo lang nalaman? Ayun, nakita niyo. Ay, partner, meron pa PDIC. PDIC. PDIC pa. At sinabi naman Tatay Digong, di ba ginanyan niya sa baba niyo noon? Ang ulo ay nasa baba at wala sa taas. Kaya po, kung nakikita niyo nagkakaleche-leche po ang Pilipinas, wag na po kayo magtaka. Dahil nasa maling utak at ulo po ang bansang Pilipinas ngayon. Bira ka naman, ngayon mo lang nalaman yan. Tagal na namin alam yan Partner Phil. Partner, eto ang ganda na sana Natuwa na ako Uy, ayos, nilagdaan na yung batas. Yung unang pumirma nito, kung di ako nagkakamali, si Tito Soto. Sumunod si Bo GD. Yung resolution, pinirmahan nila. Hanggang sa umabot na nga sa presidente, nilagdaan niya na. Partner, bawas o suspindihin ang excise tax sa langis. Ang ganda Pero
nakulangan ako, partner, siguro tanggalin tong bawas. Yung bawas lang yan eh. Oo. Nariyan pa rin yan eh. Ngayong hirap na po ang maraming Pilipino. Napakamahal po ng presyo ng langis. Wag na po bawas. Suspindihin po talaga. Ayun. Totally zero. Yun. Ganun po ang gawin nyo, Mr. President. Hindi naman po kasi lahat ng maraming Pilipino nakatanggap ng ayuda ho. Yung isang mamang matandang 72 anyos nga, umiiyak eh. Oh. Yung kumakalat ngayon sa social media dahil ninanais na makatanggap ng ayuda, parang tinanggihan yata siya. Hiling niya. 72 years old na driver. Oo, hiling niya. Kahit crudo na lang isaksak doon sa tangke ng minamaneho niya, okay na siya. Tulad nun, hindi naman lahat nakakahingi. Ibig sabihin, partner, hindi rin malawakan tong ayuda na Hindi pinagmamalaki. nga. Yan yung tinatawag na patsi-patsi. Patsi-patsi. Na solusyon, partner. Partner, pa-rejoin ako ng konti, mabilis. Teka muna, patapusin mo muna siya. Uulitin ko po, Mr. President, kami, hindi niyo po kami kalaban. Maituturing niyo pang kasama niyo kami sa pamumuno ninyo. Ganun talaga oposisyon. Oo. Na tumutulong yan. Kami, ang ginagawa ho namin, nagbibigay kami ng idea sa inyong administrasyon, baka sakali marinig nyo kami at i-adapt ninyo. Yan lamang po kami, Mr. President. Huwag nyo po kami ituturing na kalaban. Sana po, wag lang po bawasan, kundi suspindihin talaga hanggat kailan po mayroong nangyayaring sigalot dyan sa gitnang silangan, wag po tatanggalin o wag pong ibabalik ang excise tax. Partner, rejoin Sige. ako na mabilisan lang. Okay. Binanggit nyo yung ayuda, di ba? Oo. Kanina kasi, partner, from sa bahay, sumakay ako ng Grab. Tapos nakakwento sa akin ng Grab na Ang layo nung partner, ha? Mula Pampanga. Hindi, sa- Hindi, nagagrab ka. sa terminal lang. Oh, terminal lang, oh. Terminal lang ako. Tapos naikwento niya sa akin, sir, ang problema po namin dito, sabi niya, kamukha po namin, sabi niya, nagagasolina po kami, ang mahal-mahal. Tapos ang singil po dito, ang mura-mura, Kita sabi nyo na? niya. Ang tanong ko, hindi ba kayo nabigyan ng ayuda ng gobyerno? Ayan. Dito po sa Angeles City, sabi niya, wala pa po. Nako po. Sa probinsya po, wala pa. Doon pa lang po sila. Kaya gano'n nagre-reklamo, wag po sila magtaka kung nagrarally po kami. Yun lang, partner, idinagdag ko lang. Oo. Na hindi pala lahat nabigyan. Experience. Oo, tama yun. Dito nga sa Metro Manila, 'di ba? Hindi na nabigyan. Sa probinsya po wala pa po. Papunta pa lang. Ang point nga diyan, pupunta pa lang sila ng probinsya pero yung may nabigyan naman dito, tinanong din. Kumusta na po yung binigay? Ubos na. 5,000 lang partner eh. Pero Oo. partner, yan po siguro ang pinakamalaking pagkakamali, no? Alam nyo sa totoo lang, ako rin wala akong ideya kung gaano kalaki yung excise tax eh. Ang buong akala ko, pag tinanggal tong excise tax, bababa talaga yung presyo. Partner, ni-research natin magkano yung excise tax? Magkano, partner? 6 lang eh. Sais. Kada litro. Sige, partner. O, di, 6 malaking pesos. bagay, malaking Ano bagay. malaking Ano bagay? ba? Late nun! Ang tinaas ng ating diesel from 48 pesos naging 130. Ayun. Bawasan mo ng 6, 124. Nonsense. Wala Ibig sabihin, partner, hindi rin nito matutugunan, hindi rin niya mapapababa. Kasi fix yan eh. 6 pesos. Tumaas, bumaba. Kita mo yung bat, hindi nila sinasabi. Ayun. Ayaw nilang galawin yung bat. Eh. Ayun, doon na yung bat dali. kasi habang tumataas, yung presyo, tumataas din yung tax. Ayan. Kumikita gobyerno. Ha? Kumikita naman sa gobyerno pareho. Ang problema lang, eto na naman tong mga palabas lang. Palabas lang to kasi Optics. hindi naman alam ng mga tao eh. Papogi. Hindi naman nila alam ng tao kung magkano yung excise tax eh. Correct, oh. Ang taas ng tinaas natin, naging 130, 129. Ang excise tax niyan sa lang. Kada litro. Kung may panawagan na dapat tanggalin, dapat yung VAT tsaka excise tax. Dalawang yan. Gumawa pa ng batas para tanggalin yung 6 pesos. Nakukuha nyo, partner? Oo. Samantalang, kung nagbantay lang sila, bakit yung, Thailand po, pinakamataas sumunod sa atin. 46% lang. 50% na natin para madaling kwentahin, partner. Oo, sige. Kung 48 yan dati, tumaas ng 50 pesos, 50%. Magkano yun? 50 na. 50. 50. Oh. Hindi, 100% yun pag tumaas. Magiging 75 lang yun. Oo. Kumpara mo nga, naging 130 tayo. Ang layo, no? Dahil 97% ang pagtaas. Ganun. Ang dapat tinitignan natin, magkano yung itinaas na kita ng mga oil companies. Iyan, partner, pwede ako mag-join dyan. Mamaya, pa-joining kita. Okay. Ibig sabihin, tinitignan natin yung 6 pesos, gusto natin tanggal. Bakit ayaw natin tignan
nakaltasan natin yung mga pagsasamantala nitong mga may-ari ng oil companies na sobra-sobra yung nilagak nila. Yung Indonesia, 9% lang tinaas. Yung 46% na yan, pinakamataas na yan. Yung Thailand. Pero tayo pinakamataas, 97%. Halos na-doble natin yung dating presyo. Partner. Ayan, partner, dudugtungan ko yung sinasabi mo na yan. Yan din yung observation ko dito. Para bagang ang tao o yung mga Pilipino, pinapakita lang nito ni Marcos Jr. na makuntinto na kayo kasi gumagawa kami ng paraan. Correct. Para mayroon pa, maibsan man lang itong dulot ng pagtaas ng presyo. Budol pa rin. Pero ang totoo mga kapartner ay para tayong bata na hinagisan lang tayo ng Yan. kapirasong candy. Para manahimik tayo, hindi na tayo umatungal, hindi na tayo maglupasay dyan sa lupa. Parang ganito ang lumalabas. Partner, bilang isang maliit na negosyante, alam ko yung mga ganyang style. Sinasamantala ito minsan ng negosyante para doon sila ngayon magsingit ng kanilang mga walang kapararakan na pagtaas. Kasi sasabihin nila, hindi, mataas ang kuha na namin ito eh. Kaya ngayon, hindi, ikaw naman ang bibili, tanggap ka na lang kasi iisipin mo, ang taas nga naman, Tama totoo nga nga naman. naman. Di ba? Pero, Ito yung sample ha, partner ha. Ito sample. Halimbawa ngayon, may nangyaring bagyo. Let's say sa isang lugar. Doon nang gagaling yung mga gulay. Oh. Sa Baguio, Halimbawa, bagyo. Bagyo. Di ba? Pag nagkaroon ng bagyo sa bagyo, Nako po. oh, di ba? Doble yun. Oh, balitang ganyan, bagyo sa bagyo. O di, Nangyayari, walang konti, low of supply. Yes. Ngayon, mataas ang demand. Mahal siyempre yan. Siyempre. natural, oo. Siyempre ngayon, bibili na limbawa, bibilhin mo ron ang dati na bibili mo lang ng 10 piso ang kilo ng isang produktong gulay, mabibili mo na ngayon ng Sayote. Oo, 10 piso. 50 pesos ngayon doon. Mas Sa na, farm pa lang yan ha. So ngayon, ikaw naman na buyer, ikaw naman na negosyante ngayon, trader ka ngayon, alam mo gagawin mo dito, kung isa kang tuso, instead na pwede mo naman siya ibenta ng 60 pesos, tubo ka na ng 10 piso, hindi. Gagawin mo ngayon 100. Ayun na. Ganito malamang ang ginawa nila partner sa krudo natin. Ganyan talaga ginawa nila. Ayan na. Oo partner, kasi bakit? Yun nga Bakit? sinasabi ni Sige, Senator paliwanag Marcolita. mo. Yan. Yun ang sinasabi ni Senator Marcolita eh. Kasi kahit idagdag pa lahat itong mga kung ano-ano mga anik-anik dito ngayon, hindi pa aabot ng 120. Alam mo, partner BMR, rejoin lang ako mabilis sa kanya. To make the story short, possible ganito to eh. Ang sinasabi ng maliwanag ng gobyerno, meron pa tayong sapat na supply. Correct me if I'm wrong. Right? Tama. 50 to 60 days ang Okay. sabi ni BBM. Sa makatwid, yung supply na yan ay hindi yan galing sa mahal na kapital na ginamit. Correct. Kaya nga. Okay. oo. Ngayon, dahil nagka-crisis, magtataas yan. So, kung binili mo ng halimbawa na 100 yan, halimbawa lang to tapos kayo ng bentahan ay 200, so may pang-aabusong nangyayari. Dapat yun ang bantayan ng gobyerno na dapat itong mga malalaking kumpanya ng langis dito sa Pilipinas, wag nilang taasan ito dahil yung mga nabili niyan, normal pa rin yan. Tama. Yun ho ang punto namin dito. Kaya lang ang ginagawa ho, pananamantala. Bakit? Hindi pa naman nakapag-angkat ng mga langis na pagkamahal-mahal, tinaasan na po nila yung kanila pong petrolyo. Tingnan nyo, 110, 113, 90. Imagine ho mga kabayan, hindi pa man umangkat ang mga yan, pero sila ho, nanamantala na sa ating mga kababayan. Ano ang ginagawa ng gobyerno sa mga nanamantala? Wala, di po ba? Yan. Tama. Yun nga partner ang sinasabi ni Senator Marcolita na para bagang itong DOE natin na di ba nasabon nga ito, parang gospel truth na, para bagang golden truth na yung sinabi ng mga kumpanya ng langis. Hindi man lang muna sila nagpa-meeting, nagpa-dialogo. Bigla-bigla eh. Oo na, ito ba tama ba itong ginagawa ninyong pagtaas? Kasi po pwede naman partner, ito kasi nga bilang negosyante nga, po pwede mo naman yan babaan. Huwag mong samantalahin itong pagkakataon. Oo, alam natin yan. Negosyante tayo, kailangan natin kumita. Pero pagdating pa ng mga ganitong crisis, bilang isang negosyante at ang nininegosyohan mo ay kababayan mo pati, dapat mayroong ka ring konsensus na magmalasakit. Control your greed. Oo, tama, partner. Parang ano, partner, Pigilan mo yung iyong sobrang kasakiman na kumita. Kasi this time lang naman, once and for all, all the time, kumikita kayo ng malaki. Pero sa pagkakataon naman nito, 4%
kontrolin nyo naman ang inyong mga sarili. Yun yung hinahanap ng taong bayan na dapat magawa nitong Pangulo natin. Yun yung trabaho ng Correct! Yun sana ang trabaho ng Dito, Pangulo.